pagitan ni Brother Eli Soriano at Eranio Manalo. Bakit ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristong Tao ay hindi makaharap sa debate kay Brother Soriano? Ano-ano ang mga pangyayaring naganap tungkol sa bagay na ito? Taong 2000 hanggang 2001 ay masigla ang mga taong sumasadya sa studio ng SBN 21 upang magtanong ng harapan kay Brother Eli sa palatuntunang ang dating daan. Laging puno ng mga panauhin ang studio ng SBN 21 noon. June 11, 2001, dahil marahil sa inggit, nagpasimulang maglagay ang mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tao ng bago nilang programa sa SBN 21. Samantalang meron naman silang sariling radio at TV station. At ang unang episode ng kanilang programa ay pambabatikos agad kay Brother Eli Soriano ang ginawa ng mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tao. Binabanggit dyan sa binasa ninyo na liko-likong landas nilalakaran ng mga taong may masamang pamumuhay, may likong pananalita, at mga taong madadaldal. Isipin mo, pagkababae, ang tawag doon dalaga. Huwag naman magagalit yung mga babae. Kung yan masama na tumubok sa isang babae, lalong napakasama na makasumpong kanya sa isang lalaki. Lalo pa nga kung magpakilala tagapangaral ng Ebanghelyo. O, dalok din po ng ba? Oo, at ito nga, panoorin po ninyo mga magulang at mga kaibigan. May atake pa ron? Walang atake. Wala nga. May pagtutuwid ba? Kaya nung ikaw ay bata, ang paniwala mo mali. Ngayon naghihingalo ka na, mali pa rin ang paniniwala mo hanggang ngayon. Ang napanood po ninyo sa inyong mga TV screen, mga kababayan, ay si Mr. Eliseo Soriano ng Ang Dating Daan. Siya raw ang punong tagapangasiwa ng Ang Dating Daan, kapatid na rin. Ang kanila pong samahan ay sa kanila, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Yung program po nila, Ang Dating Daan. At ang kapansin-pansin, ginawa nilang katunog ng Ang Dating Daan ang kanilang palatuntunan sapagkat ang ginamit nilang pamagat ay ang tamang daan. Nagkaroon ng sagutan habang lumilipas ang mga araw. Dahil sa sagutan, isang ministro ng Iglesia ni Kristong Tao ang hindi nakatiis at nagsadya kay Brother Eli sa palatuntunang Ang Dating Daan. Siya ay si Karomi Espanyol, isang pastor at ministro sa Iglesia ni Kristong Tao. Ang kanyang sadya kay Brother Eli Soriano ay, gusto sana nating masaksihan yung tunggalan niya sa pagitan ninyo at ng Iglesia ni Kristo. Kaya naman sinikap ko na maging kasangkapan dito sa pangyayaring ito. At totoo, sa ginagawa ko ito, baka matodas pa ako nito. At yan po ang totoo niyan. Patunayan marami na pong tumatawag sa akin. At ang sagot ko lang, basta ako, sige lang, trabaho to, walang personalan. Ngayon, ito ang ipinararating po ng Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng pakikipag-usap ko kay Kabularan. At naniniwala ako hindi niya tatanggihan to. Ang kanyang sabing ito, kami handang humarap sa tropa ni Brother Eli Soriano. Sabihin lang nila kung anong paksa ang gusto nila. At pagkatapos, the following day,
sasagutin namin yan sa TV program namin para masimulan natin labang ito. Kaya gusto kong tanungin si Brother Eli, ito bang hamong ito ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ni Kabularan tinatanggap po ng inyong samahan? Alang-alang po sa ikaliliwanag ng katwiran, tinatanggap po natin yan. Sa halip na sang-ayunan ng mga ministro ni Manalo ang mga panukala ni Karomi Espanyol, ang kanilang isinagot ay, May lakas pa naman ang loob na maghamon ng debate, kapatid na John. Naghahamon ba? Oo, ganun po eh. Pero merong nakapagbalita sa akin na ang gusto rin yata ni Mr. Soriano ay dalawa lamang kami doon sa kwarto. Ayaw kayong pasamahin. Magsiselos kami yan. Delikado pagka ganun. Kaya duda na po ako. Kaya nga mabuti ay huwag na nating pansinin yun. Kasi ito naman ginagawa po namin running debate dito eh. Ano pa ba naman ang gusto niya? running debate na raw. Ito ang kanilang naging palusot. Dahil dito'y nag-abang ang maraming kababayan kung haharap ba o hindi. Sa mga ginoong debate sa telebisyon, ang panig ng Iglesia ni Kristong Tao laban kay Brother Eli Soriano. Muli, isang aktibong miyembro na handog sa Iglesia ni Kristong Tao ang hindi na rin nakatiis at nagsadya sa programang Ang Dating Daan. Siya ay si Cesar Agamos. Ang kanyang nais, Pag hindi ho natuloy ang debate, pwede ho ba, Eli, doktrinahan mo ko? Yun lang ho ang hihintayin ko. Matagal na ako naghihintay. Kasi napakarami na yung instansya na ako'y pinapanalangin ko. Pinapanalangin ko yan hanggang lumabas yung ang tamang daan na yan. 4 na cases akong tumawag doon. Naisip ko kung paano ako magiging maliit na kasangkapan man lamang. Makatuloy man lamang yan. Kasi hindi ko matanggap ng aking kalooban na ang Iglesia ni Cristo ay hindi haharap sa isang debate. Na ganyan. Sapagkat hindi ko naranasan sa buong buhay ko nang ako niyan doon na mayroon hong inatrasan ang Iglesia ni Cristo sa debate. Kaya ngayon po ay umaasa pa rin ho ako. Anong petsa ho ngayon? Agosto ho ngayon. Siguro. Agis. Siguro hanggang katapusan. Hanggang katapusan na siguro na Agosto kung wala po ang sagot. Primero, dudoktrinahan ko na kayo. dumating ang petsang itinakda ni Cesar Agamos. Subalit walang ministro ng Iglesia ni Kristong Tao na nagkalakas ng loob upang tumugon sa kahilingan ng kanilang miyembro maging ng kanilang kapwa ministro.